Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang TJ. Tito Makoy, isa ako sa mga sumusubaybay sa channel mo dito sa Saudi Arabia. Laking Manila, taga Metro Manila. Sa kasalukuyan, nandito ako sa Abha, Saudi Arabia. Alam niyo po, Tito Makoy, ang lugar namin dito, napakaganda. Kaya sana sa susunod na biyahe mo dito sa Saudi Arabia, kung meron pang mga susunod na biyahe, bisitahin niyo ang lugar namin at maaaliw ka po sa kakaibang ganda nitong lugar. Tito Makoy, sa mga kwentong napakinggan ko, nakarelate ako ng husto sa kwento ni na Noel at Mazen. Kasi hawig na hawig ang umpisa ng aming ugnayan. Kung paano nagsimula ang ugnayan namin ng kaibigan ko at kaopisinang si Sayid. Kahawig na kahawig talaga ng kwento ni na Noel at Mazen. Tito Makoy, mabait naman ang katrabaho kong si Sayid. Subalit hindi lang talaga kami malapit sa isa't isa noon. Kaya naroon talaga ang mga pag-aalangan. Yung sitwasyon na nagkakailangan talaga kami. Pwede mo na ngang sabihin minsan na wala kaming magandang relasyon bilang magkaopisina, gayong wala namang hidwa ang namamagitan sa amin. Kung may kailangan ng bawat isa ukol sa trabaho, nag-uusap kami at nagtutulungan kung kinakailangan. Subalit, Tito Makoy, pagkatapos niyan, balik na naman sa pag-aalangan sa bawat isa. Kung nakikipagtawanan ako sa ibang kaopisina namin, napapansin ko itong si Said. Nakatingin siya sa akin tila gustong sumali, ngunit nag-aatubili talaga. May mga pagkakataon din na minsan kapwa kami umiiwas na mapatingin sa isa't isa. Isang araw, hindi na siguro makatiis itong si Sayid. Lumapit ito sa akin. Mr. TJ, can I speak with you for a while? Yan, Tito Makoy, ang wika niya sa akin. Sabay, inakay niya ako papasok sa conference room ng tanggapan namin. Pagpasok namin doon, nakangiti akong umupo, magkaharap kaming dalawa. Akala ko, Tito Makoy, kung ano ang pag-uusapan namin. Tito Makoy, isasalin ko na lahat sa Tagalog ang aming usapan ni Sayid. Alam mo, TJ, napapansin ko at pakiramdam ko, may problema ba ako sa iyo? Ito, Tito Makoy, ang pag-uumpisa sa akin ni Sayid. Anong problema naman yung sinasabi mo? Anong problema ba natin? Yan, Tito Makoy, ang gulat na reaction ko sa kanyang tanong sa akin. Nagpaliwanag sa akin itong si Sayid kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam. Yung tila raw umiiwas kami sa bawat isa. Nako, yun ba? Alam mo, wala tayong problema, sadya nga lang talagang hindi tayo gaanong malapit sa isa't isa, kaya aaminin ko ring nag-aalangan talaga ako sa iyo. Unang-una kasi, nakakaalangan ka kasi tila mahirap kang pangitiin. Subalit wala tayong problema. Ito, Tito Makoy, ang paniniguro ko kay Sayid. Talaga? Bakit hindi ka kagaya ng ibang kaopisina natin na nung nagbakasyon ako, pagbalik ko, tuwang-tuwa sila lahat, yumakap sa akin. Ikaw nagsalita lang sa akin ng welcome back. Iyan, Tito Makoy, ang kanyang muling tanong sa akin na ginawa pang halimbawa noong bumalik siya galing sa bakasyon. Habibi, kanino mo ba ako nakitang yumakap? Sige nga. Ito, Tito Makoy, ang sagot na patanong ko rin kay Sayid. Wala siyang masabi sa mga kasamahan namin kung sino ba yung niyakap ko pagbalik ng opisina galing sa bakasyon. Alam mo, Sayid, masanay ka na talaga sa akin kasi hindi ako yung tipo ng taong sumasabay-sabay sa kung ano ang ginagawa ng iba. Hindi mo ba napapansin kahit na yung pakikisabay sa kanila, hindi ako sumasabay. Ngunit kung gusto ko upang hindi ka mag-isip ng kung ano-ano dyan, lagi-lagi rin akong makikipag beso-beso sa'yo, tapos magsasalita ng ganun ba yung gusto mo? Ikaw naman, habibi. Hindi ako ganun. Basta wala tayong problema. Iyan, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag ko kay Sayid, sabay tumatawa nga ako sa aming pag-uusap.
Alam niyo po, natawa rin siya nung sabihin kong sa susunod na magbabakasyon siya, sasalubungin ko rin siya at magbibeso-beso kaming dalawa, kung ano-ano rin ang sasabihin kong ngaw 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 nga. Natawa siya doon, Tito Makoy. Hindi na. Alam mo TJ, at least alam ko na kung ano ang dahilan, basta walang problema pala sa atin. Ito Tito Makoy ang wika niya. Wala nga talaga habibi, kaya relax ka lang dyan. Yan Tito Makoy ang paniniguro ko talaga kay Said. Lumabas kami sa conference room, tumatawa pareho. Subalit kahit papaano maging ako Tito Makoy, masasabi kong sa pag-uusap naming iyon, nawala ang pag-aalinlangan namin sa bawat isa. Dito ko rin natuklasan na meron nga talagang pagkasentimental din itong si Said. Sabagay Tito Makoy, ito yata ang natural sa kanilang mga Middle Eastern. Sentimental ang mga ito, kaya kung magbabakasyon nga kahit na ilang araw lang, mahaba ang paalaman sa opisina, yung akala mo ba hindi na muling magkikita o kaya taon ang bibilangin bago magkitang muli. Ganoon sila Tito Makoy. At noong uwian na pagkatapos ng trabaho namin, naglalakad ako pa uwi. Alam mo kasi Tito Makoy, nilalakad ko lang ang pagpasok sa opisina at yung pag-uwi ng bahay. Ang tinutuluyan kong bahay mula sa aming opisina, may kalayuan ng kaunti. Ngunit nilalakad ko lang ito kasi Tito Makoy, dito sa Abha, walang taxi. Sa kasalukuyan Tito Makoy, mayroon ding Uber dito. At kung gagawin ko naman Tito Makoy yung mamamasahe palagi papasok sa opisina at pauwi ng bahay, masyadong magastos kung araw-araw kong gagawin iyon. Kaya naglalakad lang ako kasi malayo ng kaunti, ngunit walking distance pa rin at nakakatipid. Saka kayang-kaya naman. At habang naglalakad ako Tito Makoy pauwi, nadaanan ako ni Said noong hapon na yun. Pinapasakay niya ako sa kanyang sasakyan at ihatid niya raw ako sa aking bahay. Alam niyo po, maglalakad na sana nga talaga ako pauwi. Kaso Tito Makoy, naalala ko yung usapan naming dalawa. Baka kung anong isipin na naman ito pag hindi ako sumakay. Kaya wala akong nagawa kung di ang sumakay at tanggapin ang kanyang pag-aalok sa akin na ihatid ako sa bahay. At tama nga Tito Makoy ang aking naging desisyon kasi nung tumatakbo na ang sasakyan, nako TJ, naniniwala na akong walang problema sa ating dalawa. Ito Tito Makoy, ang wika niya. Alam niyo po, kung hindi pala ako sumakay, iisipin na naman nito na hindi totoo ang sinasabi kong walang problemang namamagitan sa amin. Sa bagay nga Tito Makoy, silang mga Middle Eastern, ganoon talaga. Kapag nag-anyaya ito sa iyo o nag-offer ng isang bagay, kinakailangang kunin mo. Kasi Tito Makoy, sumasama ang kanilang loob pag hindi mo tinanggap kung mayroong ibinibigay sa iyo. At kagaya nito, inaalok niya akong sumakay sa kanyang sasakyan. Kung hindi ko yan tatanggapin, masamang masama ang loob ng mga yan. Pagdating namin sa bahay, hindi rin ako pumayag na hindi man lang siya tumuloy sa flat na aking tinutuluyan. Tamang-tama naman Tito Makoy na meron akong mga nakaimbak na pagkain sa ref, yung mga pagkaing Pinoy na balot mula sa birthday party na dinaluhan ko noong isang araw. Meron kasing nag-birthday Pilipino rin at imbitado ako. Pagkatapos ng party, ang daming pagkain kaya binalot namin yung mga natirang pagkain. Merong cake, Shanghai lumpia, merong biko at leche flan. Kinain namin ito. Ngayon ko nalaman Tito Makoy na yung bahay palang tinutuluyan ni Said, malapit din lang sa aking tirahan, 3 blocks lang mula sa bahay. Hindi na kasi ako umaabot doon sa lugar ng kanyang tirahan Tito Makoy kasi mula sa opisina, yung bahay ko muna ang una mong madadaanan. Liban dyan, hindi naman ako nagtatanong sa kanya noon kung saan siya nakatira. At maganda nga ang resulta kasi mula noon, madalas nang nakikitambay rin sa bahay itong si Said. Dahil nga walking distance lang ang layo ng bahay namin, kaya madali siyang nakakapunta sa bahay kung gusto niyang tumambay. At sa palagi ang pakikiistambay niya sa aking tirahan, tuluyang naging malapit kami sa isa't isa.
Huwebes na gabi Tito Makoy, naghahanda ako ng hapunan. Biglang kumatok sa bahay itong si Sayid. Gaya ng kanyang nakagawian, tatambay na naman siya rito sa bahay. At pagkatapos uuwi ito sa kanyang tinutuluyan. Kaya lang Tito Makoy, noong gabing iyon, tapos na kaming kumain ng hapunan, hating gabi na, hindi pa umaalis itong si Sayid. Hanggang sa mag-aalas 2 na ng madaling araw. Naglalaro siya ng Counter-Strike. Aliw na aliw kasi siya sa surround system na speaker ng aking desktop computer. Ako Tito Makoy, dahil nga inantok na ako ng husto, humiga na ako sa aking tulugan. Ang aking tinutuluyang flat Tito Makoy ay studio type. Kaya nasa katabi lang nito ang computer. Hindi ko namamalayan, nakatulog na pala ako. At alam niyo po, nagising ako. Nakahiga na rin sa tabi ko itong si Sayid. Nakayakap siya sa akin Tito Makoy. Yun ngang pagyakap niya sa akin ang nakagising sa akin. TJ, okay lang ba sa'yo kung dito rin ako matulog? Ito Tito Makoy ang tanong niya sa akin. Ano namang problema doon? Sige na, matulog ka na. Yan Tito Makoy ang sagot ko sa kanya. Hindi na ako bumangon kasi nga nakahiga na rin siya sa tabi ko at nakayakap pa ito. Gusto kong magtuloy-tuloy na sa pagtulog. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na lang na naglalakbay ang mga kamay ni Sayid sa katawan ko. Hinahaplos-haplos niya ang aking braso at tagiliran. Hanggang sa nagulat ako Tito Makoy kasi humalik siya sa akin Tito Makoy. Alam niyo po, noong humalik siya sa akin, ang pumasok sa aking isipan ay sinusubok yata ako nitong si Sayid. Baka naamoy niya na pwede rin ako sa lalaki at pumapatol ako sa kapwa lalaki. Kaya hindi ako Tito Makoy nagre-react sa kanyang mga ginagawang payakap-yakap at yung paghalik niya. Hanggang sa napansin ko na Tito Makoy na dibdiba na si Sayid sa kanyang ginagawa noong hindi ako nagre-react at hindi rin ako pumapalag. Sinusuyo na niya ako Tito Makoy at uminit na siya ng husto. Ako naman Tito Makoy, natangay na rin kasi alam niyo po, magandang lalaki itong si Sayid. At liban dyan Tito Makoy, DENR din. Dakila ang environment at natural resources nitong si Sayid. Sa bagay Tito Makoy, yung mga Middle Eastern talaga, ang mga lalaki, karamihan sa kanila, natural sa kanila ang pagiging magandang lalaki, maganda ang hugis ng kanilang mukha. At dahil nga sa dibdiban na itong si Sayid sa kanyang ginagawa, hindi ko na rin Tito Makoy nagawang itago ang aking nararamdaman, kaya sumabay na ako sa kanya noong nasa dulo na kaming dalawa. Masaya at matapos naming natawid ang gusto naming tawarin sa pribadong oras na ito. Hindi ko ito inaasahan Tito Makoy. Tila napakabilis talaga ng pangyayari. Itong si Sayid nung namamahinga na kaming dalawa, TJ, okay lang ba sa'yo? Pwede bang sekreto na lang natin ito? Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin at pakiusap. Dahil sa kanyang sinabi, nawala na ang takot kong nanunubok lang sa akin itong si Sayid. Kasi siya na mismo ang nakikiusap sa akin na sekreto lang naming dalawa ang naganap sa amin ngayong gabi. Oo naman, walang problema. Ito Tito Makoy ang sagot ko sa kanya. Ganoon pa man Tito Makoy, hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit naganap sa aming dalawa ang tagpong iyon. Nagawa namin ang hindi ko inaasahang gagawin namin ni Sayid noong gabing iyon. Napakabilis talaga ng pangyayari. Sa bagay Tito Makoy, ito ngang si Sayid talagang magandang lalaki. Pasok na pasok siya sa banga. Kaya hindi mo ko pagtatakan kung natangay niya ako sa kanyang ginawa sa akin. Saka Tito Makoy, alam niyo po, ganyan silang mga Middle Eastern. Kung kursunada kanila, wala itong intro-intro, walang ligaw-ligaw, wala yung mga yan. Diretso ka agad dyan na manunuyo sa'yo. Kung papayag ka, magaganap ang isang napakatamis na bagay gaya ng nangyari sa aming dalawa ni Sayid. At mula noon, sekreto na naming palaging ginagawa ang pag-aaliw naming dalawa dito sa bahay ko Tito Makoy. Ayoko kasing pumunta doon sa bahay niya kasi natatakot ako Tito Makoy.
baka mayroong camera. Pagamat sigurado akong hindi yan gagawin ni Said, kaya lang naniniguro ako Tito Makoy, kaya palaging nandito sa bahay kami gumagawa ng aming pinakamatamis at pribadong oras. Ganoon pa man, pagdating namin sa trabaho sa loob ng opisina, kapwa kami maingat na maingat upang hindi makahalata ang aming mga kasamahan. Hindi namin ipinapahalata sa kanila na naging malapit kaming dalawa ni Said sa bawat isa. Kasabay Tito Makoy ng aming lihim na ginagawa, masasabi kong masayang masaya kami pareho ni Said sa aming lihim na ugnayan. Alam mo Tito Makoy, pumasok nga sa isipan ko na marahil yung pagiging ilang namin sa bawat isa ay bunsod ng pareho kami may tinatagong pagtingin sa bawat isa. At paminsan-minsan nga Tito Makoy na pag-uusapan din namin yung mga pag-aalanganan naming dalawa sa bawat isa. Kasabay Tito Makoy ng matamis na ugnayan naming dalawa ni Said, kung ilang beses na rin napag-usapan namin ang plano namin na magbakasyon siya sa Pilipinas, sumama sa akin sa aking pagbabakasyon. Kaya lang Tito Makoy, sa gitna ng masaya at matamis na aming relasyon, merong biglang dumating na isang balakid. Bigla na lang kasing tumawag sa kanya ang kanyang mga magulang mula sa Jordan. Pinapauwi si Said ng kanyang mga magulang kasi meron na raw nakita ang mga ito at meron nang napili na kanyang mapapangasawa. Gusto ng kanyang mga magulang, ito ang pakasalan ni Said at ito ang kanyang maging asawa. Kaya Tito Makoy, kinakailangan niyang umuwi sa Jordan sa lalong madaling panahon para sa engagement at kasal. Ayon sa mga magulang ni Said, yung babaeng kanilang napili ang dapat maging asawa niya. Kung hindi, kalimutan na raw ni Said na sila ang kanyang mga magulang. Kaya naman Tito Makoy, walang nagawa si Said kundi ang sumunod sa kanyang mga magulang. Kaya umuwi ito ng Jordan. Alam mo kasi Tito Makoy, ang napapansin ko sa kanila, pag sinabi ng kanilang mga magulang, ang mga anak talagang napakataas ng kanilang respeto sa kanilang mga magulang at sinusunod talaga ng mga ito kung ano ang gusto ng kanilang magulang. Kagaya ng pagpili ng mapapangasawa, ang mga magulang kadalasan ang pumipili at pag nakapili na sila, walang magagawa kundi ang pakasalan mo na lang ito. Ganoon ang nangyari Tito Makoy, kaya umuwi itong si Said sa Jordan. Alam niyo po, nalungkot ako ng husto. Lubhang nalungkot talaga ako kasi hindi ko inaasahan at biglaan talaga ang pagsasanga ng landas naming dalawa. Maging si Said Tito Makoy noong araw na pumunta siya sa bahay bago umuwi ng Jordan, malungkot na malungkot rin ito. Ngunit Tito Makoy, sa gitna ng aking kalungkotang nararamdaman, pinalakas ko na lang ang kanyang loob at patuloy kong sinasabi sa kanyang congratulations, congratulations. Kaso Tito Makoy, nung makaalis na itong si Said, nung isarado ko na ang aking pintuan, dito talaga aaminin kong umiyak ako Tito Makoy ng tahimik. Kasi dinapuan ako ng sobrang kalungkutan talaga sa pagsasanga ng aming landas ni Said. 4 na araw matapos siyang lumipad sa Jordan, ibinalita niya sa akin na tapos na ang engagement at kinakailangang makasal kaagad silang dalawa. Kaya sa loob ng 1 buwan Tito Makoy, ikinasal si Said sa babaeng napili ng kanyang mga magulang. At matapos ang kasal, tuluyan nang hindi bumalik sa Saudi Arabia itong si Said. Hindi na bumalik sa aming kumpanya. Nagpadala siya ng message sa akin sa WhatsApp na doon na lang daw siya mamamalagi sa kanilang lugar sa Aman at magninegosyo na sila ng kanyang asawa. Sa WhatsApp message na yun Tito Makoy na ipinadala sa akin ni Said, dito na talaga bumuhos ang kalungkotang aking nararamdaman mula pa noong umalis siya. Kasi ito na yun Tito Makoy, ganap nang natapos ang aming samahan at ganap nang nagsanga ang landas namin ni Said. At mula nga nang umalis siya pauwi ng Jordan, hanggang sa ngayon hindi na kami muling nagkita. Alam mo Tito Makoy, yung paghihiwalay naming iyon ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko. Kaya lang Tito Makoy, wala akong magagawa at wala akong nagawa kundi ang tanggapin ito at harapin ang katotohanang hindi na kaming dalawa ni Said. Ang minsang matamis na samahan namin
ang mga magagandang alaala namin noong magkasama kami dito sa Abha. Hanggang ngayon, Tito Makoy, itinuturing ko itong isang napakasayang kabanata ng aking buhay. Tumigil na rin ako sa pagpapadala ng message kay Said kasi kahit papaano, Tito Makoy, gusto ko na rin mag-move on na siya. Harapin niya na ang kanyang buhay ngayon bilang may asawa. Ito'y sa kabila ng malungkot na malungkot ako at hanggang sa ngayon nalulungkot pa rin dahil tapos at nawala na ang masayang samahan namin ni Said. Alam mo, Tito Makoy, kahit na ilang taon na rin ang nakalipas mula nang magsanga ang landas namin ni Said, paminsan-minsan nakakaramdam pa rin ako ng kalungkutan tuwing naaalala ko siya, naaalala ko ang aming magandang samahan. Kaya lang, Tito Makoy, ganyan talaga ang buhay siguro. Merong nag-uumpisa at bawat nag-uumpisa merong katapusan iyan sa dulo. At wala tayong magagawa pag dumating ang katapusan kundi ang tanggapin ang katotohanang tapos na ang isang bagay, tapos na ang isang kabanata ng ating buhay. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo at maibahagi mo dito sa iyong channel. Ang isa sa mga nakikinig mo, TJ. Maraming salamat, TJ, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, totoo yung sinabi mo na yung mga Middle Eastern, talagang mataas na mataas ang kanilang respeto at pagsunod sa mga magulang. Alam ko yan kasi pabalik-balik na ako sa Middle East. Kitang-kita ko sa kanila na kung ano ang sinabi ng kanilang mga magulang, sinusunod nila yan kahit na nasa majority age na. Kaya yung sabi mo na nakapili yung kanyang mga magulang ng mapapangasawa ni Said, wala siyang nagawa kundi ang pinakasalan ito. Totoo yan. Kasi nga sumusunod talaga sila sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Ngayon sa panig mo naman, tama ka rin na talagang bawat bagay sa ating buhay merong dumarating at merong umaalis. Bawat kabanata ng ating buhay na nag-uumpisa, palaging dumarating ito sa katapusan. Wala tayong magagawa kundi ang humarap sa panibagong hamon ng ating buhay. Pag nagtapos ang isang kabanata, kinakailangan nating harapin at mag-umpisa ng panibago na naman. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. At sana nga makarating ako dyan sa Abha. Actually, maraming nagsasabi na napakaganda raw na lugar dyan. Kaso medyo ngayon malabo pa. Baka first week o kaya second week ng susunod na buwan, makabiyahe na ako dyan sa Saudi Arabia. Kasi nga dapat sana nakabiyahe ako dyan pagkatapos ng Ramadan. Kaya lang pagkatapos ng Ramadan, nasa kainitan na nga ng kaguluhan dyan sa Middle East. Kaya baka sa susunod na buwan, kung sakaling maganda na ang sitwasyon dyan sa Middle East, makabalik na ako dyan sa Saudi Arabia at medyo mahaba-haba na nga talagang na-hold yung research work na kinakailangan kong gawin dyan sa Saudi Arabia. At sa sunod kong biyahe nga pala, Riyadh at Jeddah ang aking pupuntahan. Sana may makita akong mga kasamahan natin pag balik ko dyan sa Riyadh at pagpunta ko ng Jeddah. Sa muli, TJ, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, first time na magpapa-shoutout sa atin, i-shoutout natin ang ating kapatid na si Angelo Barameda ng Zamboanga City. Napakagandang lungsod nito. Napakagandang lugar. Gusto kong makarating dyan. Hindi pa ako nakarating ng Zamboanga. Sa muli, Angelo Barameda, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Itong si Angelo Barameda nga pala, ang sabi niya, dina-download niya raw ang mga kwentuhan natin para tuloy-tuloy ang kanyang pakikinig. Alam mo, Angelo Barameda, hindi mo kinakailangang mag-download. Ang kinakailangan mo lang gawin ay gumawa ka ng playlist sa channel mo. Pagkatapos dyan sa playlist, ilagay mo ang mga kwento. Ilagay mo dyan isave mo dyan sa playlist. Tapos, kung makikinig ka, yan lang ang bubuksan mo. Tuloy-tuloy yan. Lahat ng mga kwento, tuloy-tuloy yan na automatic na piniplay. Gusto ko rin i-shoutout ngayon si Mr. Edoy alias Kim1 1000. Maraming salamat Mr. Edoy sa tuloy-tuloy na pakikinig. At nangungumusta sa akin si Sir Ed kung kumusta na raw ako. Okay na po ako, Sir Ed. At
maraming salamat. Alam nyo po, uulitin ko, maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang yung gamot baga doon sa indigestion na naranasan ko 2 weeks ago. Kung ano ang kinakailangan kong gawin. Isa na dyan si Mr. Boy Robles. Maraming salamat Mr. Boy Robles, at meron pa ngang advice pala sa akin itong si Boy kung tungkol sa high blood. Kaso ang sa high blood wala akong problema dyan kasi nga sa edad ko na to, matanda na ako, low blood ako. Ang blood pressure ko palaging naglalaro lang sa 90 to 100. 90 over 70, 100 over 70, 100 over 80. Isang beses pa lang ako nakarating ng 110. Sabagay, ang blood type ko kasi type B. Yan ang mga tipo ng dugo na talagang prone sa anemia. Kaya palaging low blood ako. At meron siyang advice dito. Basahin niyo po ang advice ni Mr. Boy Robles. Importanteng ito. By the way, Mr. Boy Robles, merong reply sa iyo si Serge Moreno, nagtatanong kung gaano katagal. Paki-elaborate mo nga yung kung paano gawin yung sinasabi mong pampababa ng dugo. Alam niyo po, dahil sa nangyaring iyon sa akin at sa pagtatanong ko sa inyo kung ano ang magandang solusyon sa indigestion, ang daming nagbigay ng kanilang advice. Ngayon ko napagtanto na maganda pala itong ating kwentuhan dito. Pwede tayong mag-share ng mga lunas sa anumang mga karamdaman. Ang dami-dami ng ating mga kasamahan na may alam talaga pagdating sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Kaya napakaganda ito. Pwede palang gawin natin ang sharing ng mga ideas tungkol sa proper health care. Sa muli, maraming salamat sa inyo. At si Dominador Patawaran nga pala, ang sabi sa akin yung salabat. Ang salabat talaga, alam ko na ang luya, effective yan na pampababa nga ng dugo. Kaya hindi ako gaanong umiinom ng salabat kasi low blood nga talaga ako. Kaya siguro kung meron kayong mga karamdaman na gusto nyong malunasan sa natural na pamamaraan, gaya ng paggamit lang ng mga herbal medicines, mas maganda sigurong itanong nyo rito, at marami tayong mga kasamahan na maraming alam tungkol sa bagay na iyan. Sa muli, shout out sa iyo Boy Robles and Serge Moreno. Boy Robles, paki-replyan mo si Serge Moreno sa kanyang katanungan. Shout out din sa ating kasamahan na nasa Italy, si Felipe Gorospe, at si Ipe. Gusto niyang i-shout out si Charlie. Kung nakikinig si Charlie doon sa sinusundang upload nito na hindi ko mailarawan ang relasyon naming magkaibigan, mayroong message sa iyo si Felipe Gorospe. At ang kapatid nga pala nating si Dominador Patawaran, isa ito sa mga hinahanapan natin ng forever. Dom, balikan mo yung comment mo doon sa hindi ko mailarawan ang relasyon naming magkaibigan. Kasi may nag-hi sa iyo si Felipe Gorospe, ang ating kapatid na nasa Italy. At shout out din sa ating kapatid na si Ricky alias Top Gun 1968 ng Aloha State of Hawaii. Itong si Ricky naman, sumang-ayon siya doon sa sinasabi ko na dito sa Pilipinas actually, ang problema ng mga lalaking nagtatago. Sabihin na natin hindi nagtatago, yung lalaki na umiibig sa lalaki, ngunit lalaki pa rin, kahit na lalaki rin ang itinitibok ng puso. Ang problema dito sa atin, wala tayong nababalitaang hate crimes. Kaya lang, hindi pa nga talaga ganap na tanggap dito sa Pilipinas ang relasyon ng pareho lalaki. Kaya napakahirap pa talagang lumantad. Yung relasyon ng yung lesbian relationship, matagal nang tanggap yan. Ang daming ang talagang nakalantad dyan ng mga babae, nagsasama. Natanggap na yan matagal ng panahon. Ngunit yung sa lalaki at lalaki, marami pang natatakot at matatakot ka rin sa mga sasabihin ng tao sa iyo. Bagamat ang sabi ko dyan, wala silang pakialam sa buhay nyo, basta baga hindi nyo sila natatapakan. Kaso yun nga ang reality sa Pilipinas. Yung lesbian relationship, matagal nang tanggap yan. Ang lalaki sa lalaki talaga ang medyo hanggang ngayon mahirap pa. Ganoon din ang ating kasamahan na nasa California, si Amy Davis. Nagtatanong siya kung bakit sa Pilipinas ang daming judgmental na tungkol sa ganitong relationship lalaki sa lalaki, kung ano ang pag nalamang ang karelasyon mo ay lalaki rin, biglang bumababa ang tingin nila sa iyo. Ganoon talaga dito sa Pilipinas.
Kaya lang Amy, ang sagot ko dyan sa tanong mo kung bakit ganyan sa Pilipinas, hindi pa ang Pilipinas ay hindi pa kasing open ng ibang bansa na okay lang na nagsasama ang pareho lalaki. Sa iyo, Amy Davis, shout out din at ingat palagi dyan sa California. At si Timothy Gonzales, gusto ko ring i-shout out kasi natatawa ako sa comment ni Timothy Gonzales. Kinakantyawan niya si Bear for Love na doon sa sinusundang upload nito, yung hindi ko mailarawan ang relasyon naming magkaibigan. Ayon kay Timothy, Bear for Love is late again. Alam niyo po, nakakatuwa yung ganito, nagkakantyawan ang dalawa. Nakakatuwa yung ganyan na tayo-tayo, nagbibiroan, nagkakantyawan, wala namang pikon sa atin at walang pikonan. Nakakatuwang pakinggan na tayo-tayo, kayo-kayo, nagkakantyawan, nagbibiroan. Patunay lang yan na ang ating samahan ay napakagandang samahan. Sa muli, shout out sa iyo, Timothy Gonzales at si Bear for Love. Ayan, sige, patuloy kayong magpiko ng dalawa. Si Adon Vlogs, ang ating kasamahan na nasa United Arab Emirates sa Dubai. Shout out sa iyo, Adon, at maraming salamat. Ingat palagi dyan sa Middle East. Ang isa pang kapatid natin, first time niyang magpa-shout out ngayon, si Mr. Wilson Diswasido ng Caloocan City. Shout out sa iyo, Wilson Diswasido, at gusto niya ring i-shout out ang kanyang asawa na si Ruth. Tama ba ako, Wilson, sa pangalan ng asawa mo, Ruth? Kasi tila nagkamali lang yung cursor ng laptop. R-U-R-H ang nakasulat dito. Kaya sa tingin ko, Ruth ang pangalan ng kanyang butihing asawa. So shout out sa butihing asawa ni Wilson Diswasido, si Ruth. Ganoon din ang kanyang anak na si Nonoy na nasa Caloocan City. At ang kanyang mga kapatid na nasa Bicol, mga kapatid ni Wilson Diswasido na nasa Bicol, shout out kay Dory at Dina. Shout out din kay Kuya Pidoy. Ito ang kanyang mga kapatid na nasa Matnog, Sorsogon. Ay, Uragon din pala itong si Wilson Diswasido. Ang ating kapatid na si Wilson ay nakatira ngayon sa Caloocan City. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga naghahanap ng forever, kung naghahanap kayo ng forever at ngayon pa lang kayo nakapakinig, itong mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever, kaya pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment section itong ating kwento at isulat nyo ang pangalan ng taong gusto nyong makapanayam, maka-communicate. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barrel at si Rick Gloria. Yan po sa muli, naghahanap sila ng forever. Ang ibig sabihin ng forever ay seryosohang relasyon. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang sa pinakahuling upload ang inyong pagnanais na magpa-shoutout para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung sa lumang upload na, napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa kaagad. Mabasa ko man yan, masyado nang matagal, hindi na gaanong mainit kung baga sa kanin. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niyong sinasamahan ako dito sa ating kwentuhan. Mabuhay po kayo, ingat palagi at sumayin niyo sana ang biyaya galing sa itaas.